ang lahat, umpisahan na natin ang ating talakayan tungkol sa ikatatlong kabanata, ang hapunan. Ito po ay isang buod ng kabanata na mga mahalagang pangyayari. Umpisahan na po natin. Sa kabanata na ito, tungkol sa hapunan na dinayuhan ni Ibarra, sa pagsasalo-salo na ito ay nakita niya si Pare Sibilia at Padre Damaso. Kitang-kita sa pagmumukha ni Pare Sibilia ang kasiyahan niya sa pagdalo. Samantala si Padre Damaso naman ay mukhang banas na banas. Ang lahat ay nasisiyahan at giliw na giliw sa pagsasalo. Pinupuri ng mga bisita Kapitan Tiago ang mga masasarap na pagkain na kanyang inihanda. Dumalo rin ang tinyente na kung saan kinainisan siya ni Doña Victoria dahil sa pagmamasid nito sa kanyang buhok. Pumupo si Ibarra sa may kabisera. Sa kabilang dulo naman ng lamesa ay nakikipagtalunan ang dalawang pari kung sino ang tatabi sa kanya. Nang inihanda na ang pagkain, nagsimula na magsalo ang mga panauhin. Naragdagan ang pagpupuyos ng damdamin ni Padre Damaso nang ihay ng tinola. Purong upo, leeg at pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Ang kay Ibarra ay puro ang masasarap na bahagi ng tinolang manok. Habang nasa pagkainan, patuloy ang pakikipag-usap ni Ibarra sa mga panauhin. Batay sa sagot ni Ibarra sa tanong ni La Roja, siya ay mahigit 7 taong nawala sa Pilipinas. Pero kahit kailan, hindi niya ito nakalimutan. Sa halip, ang Pilipinas pa ang nakalimot sa kanya dahil wala man nang nagbalita sa kanya ng kinahinantungan ng kanyang amang si Don Rafael. Ikinuwento ni Ibarra kung saan ang kanyang kinaroroonan. Nalaman ng mga kausap ni Ibarra ang kanyang mga napuntahan sa mga nakaraang taon. Sinabi niya rin ang kanyang mga natutunan. Bukod sa wika, tulad ng iba't ibang bansa o kasaysayan ang kanyang napuntahan. Sa ikatlong kabanata, nag-imbita si Kapitan Tiago ng isang pagsasalo-salo kasama sina Pare Sibilia at Padre Damaso. At kung saan inimbitahan na rin si Ibarra na magsalo-salo kasama nila upang magdiwang ng kanyang pagbabalik. Ngunit, sa di inaasang pangyayari, si Padre Damaso nagpakita siya ng masamang pag-uugali kay Ibarra dahil lang sa isang ulam o pagkain. Lumabas yung totoong kulay ni Padre Damaso. Naman tayo sa mga tauhan ng kwento. Ang una ay si Crisostomo Ibarra, isang binatang nag-aaral sa ibang bansa. Pangalawa, si Kapitan Tiago, isang mga ngalakal na taga-Binondo. Ikatlo, si Padre Damaso, isang kurang Fransiskano na kumukontra kay Don Rafael na ama ni Crisostomo Ibarra. Pang-apat, si Padre Sibilia, paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra. Si Doña Victoria, isang babaeng nagpapanggap na mistisang Kastila. Tiniente, isang matapat na Guardia Civil ni Ibarra. At si La Roja, na ginoong may pulang buhok. Naging pinamagatang ang hapunan sapagkat doon sila nagkaharap-harap para sa imbitasyon ni Kapitan Tiago at doon din nalaman natin ang totoong pagkatao o ugali ni Padre Damaso na dahil lamang sa puro upo, leeg at pakpak ng manok ay naging sanhi ito ng alitan sa pagsasalo-salo. Ang aral sa ikatlong kabanata ay mahalaga ang pakikisama. Huwag magmataas, mag-ingat sa mga salitang binibitawan dahil maaari itong makaapekto sa samahan o maging dahilan ng alitan ng magkakaibigan o lalong pagkaawayan.